Kung akala mo wala ng solusyon sa depression, pero sa santong ito, siguradong magbabago ang pananaw mo. Ito pong realidad na tahimik po na kinakaharap ng milyong-milyong tao ngayon. May mga taong tumatawa sa harap mo pero gabi-gabing umiiyak. May mga taong active sa social media pero sa loob po nila, pagod na pagod sila. May mga taong nagsisimba, nagdarasal, ngumingiti, pero hindi po nila masabi na nahihirapan na ako. At ang mas masakit po dito, maraming tao ang nahihiyang magsalita, natatakot mag-judge, iniisip na mahina sila, iniisip na kulang sila sa faith. Kaya minsan po ang depression ay tahimik na lumalaki sa loob po ng tao. At may ilan po na umaabot sa puntong gusto ng sumuko. Pero ito pong nakakagulat. Sa loob po ng kasaysayan ng Simbahang Katolika, may isang santo po na naging simbolo po ng pag-asa, ng awa, ng comfort at healing. Para sa mga taong may anxiety, may depression, may emotional suffering, para po sa mga taong may mental anguish. At ang pangalan po niya ay si Saint Dymphna. At kapag naintindihan mo po ang kanyang kwento, baka maintindihan mo rin na hindi ka iniwan ng Diyos sa laban mo. Sinasabi nga po in Psalms 34:18, "The Lord is close to the brokenhearted." Hindi po sinabi ng Biblia na lumayo ang Diyos sa sugatan. Ang sabi niya, mas malapit siya. At maaari pong habang pinapanood mo po ito ngayon, ito po ang mensahe na kailangan mo marinig. Ito pong tanong na madalas iwasan po ng mundo. Bakit habang mas modern ang mundo, mas marami po ang emotionally broken? Maraming tao po ngayon ang pagod sa trabaho, emotionally drained, walang pahinga ang isip, lonely, pressured, takot sa future. At kahit puno tayo ng gadgets, entertainment, social media, bakit parang mas marami pa rin ang walang kapayapaan? Now, ito pong malalim na reality. Dahil ang tao po hindi lang katawan, may kaluluwa ang tao. At kapag nawalan po ng meaning, nawalan ng pag-asa, nawalan ng connection sa Diyos, unti-unting bumibigat ang loob. Sabi nga po in Ecclesiastes 1 verse 14, all is vanity. Maraming tao po ang may pera, maraming followers, maraming success, pero empty pa rin. Bakit? Dahil hindi po kayang punuin ng mundo ang kaluluwa. Now, ito pong importanteng katotohanan. Hindi po lahat ng depression ay pare-pareho. Minsan ito po ay emotional wounds, trauma, rejection, stress, abuse, loneliness, chemical imbalance, spiritual suffering. At kailangan po maintindihan ito ng may compassion, ng may wisdom, ng may pag-ibig, hindi po para husgahan. Now, ito po ang delikado. Kapag may depression ng isang tao, madalas sinasabihan siya ng mahina ka lang, kulang faith mo, mag-isip ka kasi ng positive, drama lang yan. Pero hindi po ganon kasimple ang suffering. Maging sa Biblia po maraming lingkod ng Diyos ang dumaan po sa matinding emotional anguish. Si Elijah po in 1 Kings chapter 19 verse 4. Sabi niya, Lord, take my life. Si Elijah po isang dakilang propeta. Dumating po sa puntong gusto ng sumuko. Sunod po dito si David. Sa Psalms 42:11 sabi niya, why are you cast down, O my soul? Si David po mismo dumaan sa takot, sa anxiety, sa pag-iyak, sa emotional darkness. At kahit po ang ating Panginoong Kristo, in Matthew 26 verse 38 sabi niya, my soul is sorrowful even unto death. Si Kristo mismo ay nakaranas po ng matinding agony. Ito pong malalim na katotohanan. Ang emotional suffering po ay hindi automatic na kawalan ng faith, kawalan ng Diyos. Minsan po, bahagi ito ng sugatang mundo. Ngayon po, kilalanin po natin ang santo na naging pag-asa po ng maraming sugatang tao. Si Saint Dymphna ay pinaniniwalaan pong nabuhay noong 7th century sa Ireland. Bata pa lang siya, tinuruan na siya ng pananampalataya, ng purity, ng pagmamahal sa Diyos ng kanyang ina. Pero nang namatay po ang kanyang ina, nagbago pong lahat. Ayon po sa tradisyon, ang kanyang ama ay bumagsak sa matinding grief, emotional instability, mental disturbance. At kalaunan po, hinabol niya si Dymphna sa isang makasalanang paraan. Ito pong realidad. Imagine niyo po ito. Isang batang babae, takot, malayo sa tahanan, hinahabol ng sariling ama. Pero kahit ganun po, hindi niya iniwan ang Diyos. Kasama pong pare sa Cherrybernos, tumakas siya sa papuntang Belgium. At doon po, sinubukan nilang mamuhay ng tahimik. Pero natagpuan po sila ng kanyang ama. At nang tumanggi po si Dymphna na sumunod sa kasalanan, pinatay siya. Bata pa siya, pero mas pinili niya ang katotohanan. Mas pinili niya ang purity. Mas pinili niya ang Diyos. Kaysa sumuko sa takot. Ito pong nakakagulat.
Pagkatapos po ng kanyang kamatayan, maraming tao pong emotionally at mentally suffering ang nagsimulang pumunta po sa lugar kung saan siya namatay. At sa Gale, Belgium, nabuo po ang isang lugar na naging kilala po dahil sa compassion, sa pag-aaruga, pagtanggap sa mentally suffering. Now, ito pong reality. Habang maraming tao po noon ang kinakatakutan, tinataboy, ikunukulong ang may mentally ill, sa Gale po tinanggap sila bilang tao. At ito po ang malaking mensahe. Ang taong may depression po ay hindi cursed. Ang taong may anxiety ay hindi po useless. Ang taong emotionally broken ay hindi po iniwan ng Diyos. Ito pong madalas na kulang sa mundo ngayon. Maraming tao ang mabilis manghusga, mabilis magsalita, pero mabagal umintindi. In Romans 12 verse 15, sinasabi dito, weep with those who weep. Hindi po sinabi dito na i-judge mo sila. Ang sabi dito, samahan mo sila. Now, ito pong malalim na reality. Minsan po, ang kailangan ng isang depressed na tao ay hindi po sermon, hindi po condemnation, kundi may makikinig, may yayakap, may magsasabing hindi ka nag-iisa. Now, linawin po natin ito. Hindi po magic ang prayer. Pero ang prayer po ay nagbibigay ng lakas, nagbibigay po ng pag-asa, nagpapaalala po na may Diyos. In Philippians chapter 4 verse 6 to 7, sinasabi po dito, do not be anxious about anything. The peace of God. Pansinin niyo pa ito, hindi po sinabi na mawawala agad lahat. Pero sinabi, bibigyan ka ng kapayapaan, ng peace. Ito pong malalim na katotohanan. Minsan po hindi agad inaalis ng Diyos ang bagyo. Pero binibigyan ka niya ng lakas para malampasan po ito. Now, ito pong dapat na maintindihan po ng marami. Kung kailangan mo po ng counseling, ng therapy, ng medical help, hindi po ibig sabihin na mahina po ang faith mo. Ang importante po dito, pwedeng gamitin ng Diyos ang doctors, ang counselors, ang medicine, ang prayer, ang sacraments para po sa healing ng isang tao. Dahil po ang Diyos ay Diyos po ng katawan, ng isip, ng kaluluwa. Now, ito po ang gustong ipaniwala ng kadiliman. Wala kang halaga. Walang nagmamahal sa'yo. Mag-isa ka lang. Hindi ka na mahal ng Diyos. Pero hindi po yan ang katotohanan. Sinasabi nga po in Romans chapter 8 verse 38 to 39, nothing can separate us from the love of God. Hindi po depression, hindi po anxiety, hindi po suffering. Wala pong makakapaghiwalay sa iyo sa pagmamahal po ng Diyos. Yan pong katotohanan. Kaya ka-curious kung pagod ka na, kung tahimik kang lumalaban, kung pakiramdam mo ay wala nang nakakaintindi, tandaan niyo po ito. Hindi ka nakakalimutan ng Diyos. At minsan po, ang pinakamalaking himala ay hindi po agad pagkawala ng sakit, kundi ang lakas na magpatuloy kahit sugatan ka. Kung umiiyak ka po ngayon, naririnig ka po ng langit. Kung pakiramdam mo ay mag-isa ka, may Diyos po na hindi ka iniwan. At kung pakiramdam mo po ay wala nang pag-asa, tandaan mo po ito. Maraming santo ang dumaan din sa pagdurusa, pero hindi po sila binitawan ng Diyos. Maring mabigat po ang laban mo ngayon, pero hindi po ibig sabihin tapos na ang kwento mo. Kaya kung nagustuhan niyo po ang video na ito, please like and share. At i-comment po sa ibaba, God is Emmanuel. Kasama natin saan man tayo mapadpad. God bless po sa ating lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.